Parang, dali Naka ano ba siya? Hindi pala siya Yan, okay na yan. Okay. Hindi pala siya kanina yan. Okay na. Yan. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kababayan po natin. Ito po muli si Admin Rich. Ako po muli ay naka-live ngayon sa ating YouTube channel. Kamusta na po kayo mga kababayan? At kamusta na po sa aking mga subscribers dati, mga kaibigan na hindi ko na masyadong nakikita ngayon? No? Kamusta na po kayo? Busy po ba kayo? Or hindi ako lumadaan sa inyong mga news feed? Kasi lately, mga kababayan, no, nung medyo na busy ako, hindi ako nakakapag-live masyado, ay hindi po tayo nare-recommend. Ganun po kasi si YouTube, kapag hindi ka consistent sa iyong pagla-live, ay hindi ka rin nare-recommend. Kumbaga, si YouTube po ay nagtatampo. So, nagtampo po sa akin si YouTube, hindi po ako nare-recommend. At kaya sabi ko, dapat ay paglaanan ko ang aking YouTube channel para mawala na ang tampo ni YouTube. Ganun po siya, matampuhin, no? Parang tao din. Kapag hindi ka palaging nagla-live, ay nagtatampo siya. Hindi ka niya i-recommend, no? So, bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, isang share na lang. Share ko lang muna sa aking tawag doon? Group, no? Naglit lang. Isang share na lang. Kayo din mga kaibigan, paki-double tap to like, no? Double tap to like. Paki-double tap po, no? Okay. Share lang tayo. Share. Yan. Okay. Ano to? July 6. Okay. So, yan na mga kaibigan, no? Ang topic po natin ngayon ay topic natin. Okay. Siyempre, marami tayong topic, no? Pero meron tayong pinaka-topic. Okay. Okay, mga kaibigan, no? Impeach the dangerous Vice President. Yan. So, si BP Sara Duterte ay na-impeach na po. Kulang na lamang po ay conviction, no? So, ang sabi po ng civil society movement, mga kaibigan, okay, tingnan po natin yung article na to. Okay. List of schools, organizations pushing Senate to proceed with BP Sara impeachment. So lately mga kaibigan, napakarami na po mga kumakalampag dito sa Senado dahil ito pong si Cheese Escudero ay tila nagdidili-dali, no, mga kaibigan, dito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Pero isa lang po dito ang sigurado. Tuloy po ang impeachment. Kaya wag pong magsaya. Yung mga DDS dyan na ayaw pong makonvict or ayaw pong matuloy ang trial, wag po kayo magsaya. Dahil tuloy na tuloy po ang impeachment trial. No? Na-delay lang, pero tuloy na tuloy. No? So, ito po mga kaibigan, meron pong mga universities, schools, organizations ang talaga namang nagpupush para itong Senado ay kalampagin at sabihin sa kanila na, hey, ano ba? What's up? Anong petsa na? Bakit hindi pa rin kayo nag-i-start? No? So, meron pong mga universities na to, mga kaibigan, mga organizations, mga grupo ng mga tao, mga kaibigan na talagang kinakalampag ngayon itong Senado. No? So, more and more lawyers, academics, and institutions are putting pressure on the Senate
to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. No? So, sabi po dito, mga kaibigan, no, mas dumami pa. Dali. Maingay po ba yung aking Maingay po ba yung aking electric fan? Kasi naiingayan ako. Hindi ko alam sa inyo kung maingay po ba sa inyong end, no? Sa inyo, sa pandinig, no? So, tuloy tayo. Dali, pakinggan ko nga kung maingay, guys, no? Pakinggan ko lang saglit, gamit ang aking cellphone. Pakinggan ko lang kung maingay kasi kung maingay, ay hindi na lang ako hindi na lang ako electric fan. Kasi parang ingay. Papakinggan ko lang. Electric fan. Kasi parang ingay. Papakinggan ko lang. Electric fan. Kasi parang ingay. Papakinggan ko lang. Electric fan. Kasi parang ingay. Maingay, no? Maingay. So, papatayin ko lang electric fan ko. Naiingayan ako. Patayin ko lang, guys, saglit. Papatayin ko lang. Yan. Pinatay ko lang aking electric fan. Okay. Sabi po ni Leticia Solis, Good eve, friend. I admire your blog. It's very beneficial to everybody. Marami pong salamat, Leticia Solis, at inyo pong na-appreciate ang ating vlog. And Monina and Niria, hi din po sa inyo at hi din po kay Ark. Yan. So, ito po mga kaibigan, no? Dumami po ang mga lawyers, mga academics and institutions na nagpe-pressure dito sa Senado na mag-proceed na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito mga kaibigan, this comes after news broke out about the draft Senate resolution. So, nung nakakaraan ito mga kaibigan, no, nung lumabas po yung Senate resolution na pinapadismiss po, no, itong impeachment na to. Pero nag-come up na lang po sila sa remand, no? Binalik po nila ang etong articles of impeachment sa Congress, pero hindi naman po tinanggap ng Congress dahil ang sabi nga po nila, no, ng House of the Representative ay wala po ditong illegal sa articles of impeachment na yan. Walang illegal dyan, walang unconstitutional dahil tama lang po, nakabatay po sa batas ang kanilang ginawa at wala pong nangyari na pag-overlapping ng mga impeachment or verified impeachment dahil hindi nga po inaksyonan itong isa, dalawa, pangatlong impeachment, hindi po inaksyonan. Ang inaksyonan lang po nila, no, yung pang-apat na impeachment. At paano sila nag-come up sa pang-apat na impeachment na yan? Pumili po sila magmula doon sa impeachment complaint number 1, impeachment complaint number 2, number 3. Pumili po sila doon ng mga articles of impeachment na inaakala nila na merong matitibay na ebidensya. At nag-come up po sila sa 7 articles of impeachment at yun po ay may matitibay na ebidensya. No? So, yun po ang nakarating sa Secretary General at yun din po ang nakarating kay House Speaker Martin Romualdez at yun din po ang dinala sa Senado, no? So i-clarify ko lang po yung number 1 complaint, no? Number 1 impeachment complaint, yung number 2 impeachment complaint at saka yung number 3 nakarating siya sa Secretary General pero hindi inaksyonan. Kumbaga, nandun lang siya. Nakatenga lang siya sa opisina. Walang ginawang aksyon ang Secretary General. Kaya there's no such thing as nag-overlapping or nagkasabay-sabay or nagkasunod-sunod na impeachment, na verified impeachment. Wala pong gano'n ang nangyari, no? Kasi isa lang po ang inaksyonan at isa lang din po ang verify, sinertify at dinala sa Senado. Yun lang po ang pang-apat na pinirmahan ng
one-third ng mga kongresista. Kaya wala pong paglabag sa kanilang ginawa, no? So, sabi po dito, incoming ML representative and impeachment prosecutor Leila de Lima, as well as individual members of the University of the Philippines, UP College of Law faculty have refuted these grounds. According to de Lima, the Senate has to convene as an impeachment court before it can decide matters related to the impeachment complaint against Duterte. Kasi nga naman gusto ng Senado, mga kaibigan, yung 18, hindi naman yung 18, no? Yung iba doon na halatang-halata na talagang doon sila sa side ni Duterte. Yan sina Bongo, sina Bato, sina Robin Padilla. Gusto po nila ay i-dismiss, no? Pero ang nangyari po ay remand. At 18 senators po ang pumayag na i-remand itong articles of impeachment, no? So, ang sabi po ni Congresswoman Leila de Lima ay ito po ay mali. Dahil dapat pagkatanggap po nila noong February 5, itong articles of impeachment, dapat ay nag-convene agad-agad ang impeachment court, ang Senado, at pagkatapos ay mga ilang araw lang dapat ay mag-start na agad ng trial. Kasi ang sabi po dito, forthwith at hindi po 4 or 5 buwan, di ba? Kasi ang ginawa po ng Senado, February 5, tinanggap. Pagkatapos, sabi, June 11 na lang daw. Pagkatapos, pagdating ng June 11, sabi, sa July na lang daw, no? Sa July na lang daw, kasi daw ay tapos na daw yung 19th Congress. So ngayon po na 20th Congress na po, ay aasahan po natin na mag-i-start itong trial pagkatapos po ng SONA ng Pangulo. Kasi yun po yung sinasabi ni Chis Escudero. Pero mga kaibigan, di po natin alam kung kapag sila po nagbotohan na ng panibago, no? Panibagong leader sa Senate, nagbotohan na ba sila? Parang hindi pa eh. Hindi pa sila nagbotohan, guys, no? Sa Senate. So just in case mga kaibigan na ang maging Senate President ay si Senator Tito Soto, natitiyak ko agad-agad ay uumpisahan nila ang impeachment trial at hindi na nila paabutin pa ng pagkatapos ng SONA, no? Natitiyak ko mag-i-start agad dyan sila. Pero pag si Chis Escudero pa rin ang naging Senate President, after the SONA pa yan, saka mag-i-start ng trial, no? So, yun po yung mga kaibigan. Okay. So, katulad na lang po ng Ateneo Human Rights Center. In its statement, the Ateneo Human Rights Center reminded the Senate that it had been entrusted by the 1987 Constitution with the duty to act as an impeachment court in impeachment proceedings. So, ang Ateneo po dito ay, Ateneo Human Rights Center ay nagpaalala dito sa 19th Congress, no? Itong mga senador sa 19th Congress na sila po ay dapat na umaksyon agad-agad kasi forthwith po ito at hindi dapat ipinagpaliban, no? So the center also refuted the claim that the impeachment will be dismissed on the last day of the 19th Congress, arguing that the Supreme Court has long ruled the upper chamber is a continuing body that is not dissolved as an entity with each national election or change in the composition of its members. Correct po. Kasi ito pong Senado, mga kaibigan, ay hindi naman ito legislative work. Ito po ay isang departamento, no? Isang ahensya, mga kaibigan, isang matatag na departamento or ahensya, mga kaibigan, ng gobyerno na hindi siya nagwawakas. Ang nagwawakas lang ay yung kumbaga yung kanilang yung
19th Congress, yung kanilang, yung batch nila, no? Ng mga senador, yung batch nila, yan lang. At napapalitan ito, no, ng another batch. Pero nandiyan pa rin naman, mga kaibigan, yung mga luma na mga senators. Ang mawawala lang ay yung mga tapos na ang mga termino, no? At madadagdagan po sila ng mga bagong halal. So, hindi po ito dapat na hindi po nila dapat sabihin na ay dahil 20th Congress na ay wala ng jurisdiction. Hindi po, dahil hindi naman po legislative work ang impeachment, no? Ito po ay isang demokratikong proseso na naayon sa ating constitution, no? So, yan po yung Human Rights Center, no? Isa po sila sa kumakalampag dito sa Senado. Ano pa? The Deans of Ateneo Schools and Colleges of Law. Yan. So, mga kaibigan, Ateneo Schools and Colleges of Law Deans. No? Yan. So, sila po ay kumakalampag. The Ateneo de Manila University, Xavier University, Ateneo de Cagayan, Ateneo de Davao University, Ateneo de Zamboanga University, and Ateneo de Naga University. Also called for the commencement of the impeachment trial against the Vice President. Mga kaibigan, Ateneo de Davao University? Di ba nag-aral din dyan yung mga Duterte sa Ateneo de Davao University? O, di ba? O. So, gusto po nila na talagang maumpisahan na rin po ang trial, no? Para kay Vice Presidente. In the statement, the deans reiterated that the wording of the 1987 Constitution is clear and categorical. Once the articles of impeachment have been ratified by at least 1/3 of the lower chamber, the Senate must start the trial immediately, without conditions or qualifications, and without equivocation or obstruction. Tumpak! So, ito po ang sinasabi ng Ateneo, no? Itong mga universities na to, na once na ang article of impeachment or ang impeachment complaint ay pirmahan ng 1/3 ng mga lawmakers, mga kaibigan, automatic yan, impeach na si BP Sara Duterte. At kapag ito ay dinala sa Senate, kagad-agad ito ay dapat na aksyonan at hindi pinapatagal. Yan po ang tama. Certainly, there is no debate that the Senate is an institution is continuing, as it is not dissolved as an entity with each national election or change in the composition of its members, no? So, hindi naman po ito nadi-dissolve ang Senado eh. Napapalitan lang, no, ng mga batch of senators. Hindi po ito nadi-dissolve. Hindi naman po ito legislative work na pag natapos yung 19th Congress at hindi mo na ipasa ang isang batas, ay magbaback to zero ka naman pagdating sa 20th Congress, no? So, hindi po ganoon. Dahil ang impeachment nga po ay isang gawain, no? Democratic, no, na gawain na naayon po sa ating konstitusyon para matanggal natin ang isang tiwali na opisyal ng bayan, no? Yan lang po ang pwedeng gawin para maalis natin. Yan yung ating safeguard na tinatawag from the corrupt officials, no, of the Philippines. Kaya po nilagay ang impeachment. Kasi kung mali po yan, kung mali po ang impeachment, kung ito po ay illegal, dapat tinanggal yan sa 1987 Constitution. Pero yan po ay nanatili sa ating Constitution dahil safeguard nga po yan ng mga Pilipino. Dahil kung wala pong impeachment, lalong magmamalabis ang mga politiko na katulad ni BP Sara Duterte. Kasi wala nang
walang impeachment, walang paraan para tanggalin siya, 'di ba? So, lalo siyang magmamalabis, lalo silang magmamalabis yung mga politiko na katulad ni VP Sara Duterte, no? Yan. Ang Diyos na sa puso at di sa nguso. Dapat sibakin na rin si Quezon at kasuhan. O nga no? Tama ka dyan. Leticia Solis. So ngayon, we need to pray hard. Wala na yan si Escudero dahil he's just delaying techniques. And he's just delaying techniques. Hindi bias. Oo, dinidelay niya talaga, no? Kasi dahil yan sa kanyang political career, no? Ayaw niyang, alam niyo, gusto niyang ma-retain sa pagiging Senate President. At syempre, nililigawan niya yung mga senador na maka-Duterte. Kapag nga naman magpapasya siya na, uy, mag-start na tayo ng trial, baka nga naman siya ay palitan. Yan po yung iniisip niya ni Chis Escudero. Puro pansariling kapakanan at hindi po kapakanan ng taong bayan. No? Leticia Solis. Sana matuloy ang impeachment. Opo, matutuloy po ito. Sigurado po matutuloy ang impeachment na yan. No? Kahit na ayaw ng mga DDS, pero matutuloy po yan. El Flore, ang di ko po maintindihan kung bakit mga DDS na di pa rin nakikita ang obvious. Bulag po sila. Sila po ay bulag sa katotohanan. So hindi po nila makikita ang tama. Dahil unang-una sa lahat, itong mga DDS na to, hindi po sila nanonood ng mga government pages, hindi po nila inaalam kung ano yung mga nagagawa ng Pangulo, mga achievements ng Pangulo, hindi po nila inaalam yan kasi mas gusto po nilang makinig at manood sa mga fake news peddlers na mga vloggers at mas gusto po nilang paniwalaan ang fake news peddler na Vice President. Yun lang po yan, mga kaibigan. Sila po ay bulag. Kaya po hanggang ngayon ay nananatili sila sa pagiging DDS dahil sila po ay bulag. Yun lang yun, walang iba. Bulag po sila. No? Okay. Bulag po sila, wala pong ibang ano diyan, explanation kundi sila po talaga ay mga bulag. Huh? Yan. So another business group calls for Sara Duterte impeachment trial. Yan. So tingnan natin, ano ba tong business group na to? Manila, Philippines. A group of major business leaders, foreign members, and civic organization on Friday called on the Senate to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The Justice Reform Initiative, a policy group advocating for judicial transparency and integrity, said that no one is above the Constitution and chided senators for making a mockery of it by putting partisan politics ahead of the rule of law. Yan. So, yun mga kaibigan, the impeachment complaint, while potentially precarious to the political career of Vice President Sara Duterte, is also her best opportunity to prove her innocence against allegations of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. The group said in a statement signed by its president, Jose Jerome Pascual III. Kaibigan, tama nga, di ba? Kaya yan nga yung sinasabi ko, di ba, madalas na kung si VP Sara Duterte ay walang tinatago, igagrab niya itong impeachment. Kasi ito po ang the best, no? The best na platform para malinis niya ang kanyang pangalan. At malinis niya, no, yung pangalan niya sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kasi ito yung pinaka-the best, mga kaibigan, na platform, ang impeachment. Kasi ano to kita ito, napapanood ito ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo, mga kaibigan. At kapag meron ditong mga ebidensya na inilatag si VP Sara Duterte at napatunayan niya na wala siyang kasalanan, mapapahiya yung mga tao na nag-akusa sa kanya.
Pero bakit tila ng Vice Presidente na magkaroon ng trial, tila takot na takot siya? Alam na natin ang dahilan kung bakit. Kasi kung walang kasalanan, hindi matatakot, di ba? Yun lang yun eh, hindi ka matatakot. Kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. At ikaw pa mismo ang magsasabi na, pwede ba, umpisa na natin yan para malinis ko na ang aking pangalan. Pero dito, lumalabas na ang Vice Presidente mismo ang nagdi-delay sa dami ng kanilang mga delaying tactics na ginagawa para lang ma-delay itong impeachment. So nakikita natin, kapag dinidelay mo, kapag ayaw mo ng impeachment, ibig sabihin yan, may kasalanan ka, may tinatago ka na ayaw mong mabunyag. Yun lang yun, walang iba. Any attempt by the Senate to remand